So, ang nangyari pala kay Bella nito guys, yung kamay niya, accidentally niya nalagay dun sa usok ng steam ng pinag-iinit na namin ng tubig. And yan guys, pagaling na yung kamay niya kaso na ilalagay niya sa mga laruan niya which is sumasabit yung sugat niya na kugan kaya dumudugo ulit. Bilib nga ako that time kay Tali kasi hindi niya masyado iniinda yung sugat niya niyan. 1-year-old pa lang guys yan si Tali nung nangyari yung accident na yan. Diyan guys, tinatanong ko siya kung masakit ba kasi pinaglalaroan niya yung sugat niya, binabakbak niya yung kugan. Ito naman guys, nagkaroon siya ng foot and mouth disease. Hindi kami sure dyan mga mima kung kanino siya nahawa pero sabi ng pedya niya, nakukuha din daw yan kahit airborne. Disclaimer guys, naka-alcohol ako niya nung hinawakan ko sa mouth si Bella. Pina-check up din namin siya dyan guys kung anong gamot yung i-take niya. Tapos kung anong ointment yung ipapahe dun sa sugat niya para mabilis yung paggaling. Kaya medyo maselan guys si Bella kasi nga that time is meron din siya sa bunganga, hindi siya makakain ng maayos, hindi makadede. So share ko lang guys, ito yung pinaka-challenging sa akin that time. Nang pregya ako kay Lucas, ang daming nararamdaman ni Bella. Share ko lang din guys na bed rest ako nun kay Lucas ng almost 1 month kasi sa super stress. Kaya kita nyo naman ngayon sobrang tumaba ako kasi nasanay yung katawan ko sa pagbe-bed rest literal. And ayun, lagi namin si Dario guys ni Bella kapag nagkakasakit siya. Super clingy niya and lagi siya nakabuhat sa akin. Ayaw niya mahiwalay sa akin. Kaya ako guys, nagagalit ako sa mga tao nagsasabi na wag niyo masyadong anuhin yung bebehin yung mga anak niyo kasi paglaki niyan, maselan. Guys, iba na ang panahon noon sa panahon ngayon. So hindi niyo pwede i-compare yung sa panahon dati sa panahon ngayon. Kasi guys, ang nanay at nanay pa rin ang mahihirapan at syempre masasaktan kasi nagkakasakit yung mga anak nila. So yung ipapakita ko mga clips guys sa huli, yan yung mga paunti-unting recovery ni Bella hanggang sa maging okay na siya. Naway maging silbing aral to sa mga magulang na laging bantayan ng mga anak at ingatan sa ibang tao kahit hinihiram sila. Kasi tayong mga magulang alam natin kung paano sila alagaan and hindi pare-parehas yung way ng pag-aalaga natin. So maaaring sa mga anak nila is hindi sensitive pero sa atin sensitive. And syempre paggising sila guys, dapat lagi tayo nakatutok sa kanila. Kasi onting lingat lang natin, hindi na natin alam kung anong pwedeng mangyari sa kanila. Oops! Ikaw yung ihawak mo. Nasaan na? Wala na? Ha? Oh. Very good. No. Ikaw kulit ka ha? Come here. Baba na lang. Bad.